we will make sure that nothing is unusual or suspicious in our discussion. Atin pong sasagutin ang mga naging agam-agam at katanungan ng taong bayang ukol sa naging hearing kahapon po. On the first day of presenting its evidence for Article 1 on confidential funds, the prosecution has proved, without a doubt, and as stipulated by the defense, that the people's money from the Treasury was paid out and encashed by representatives of Vice President Sara Duterte in her roles as Secretary of Education and as Vice President. Article 1 charges the Vice President will culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust related to her alleged misuse of 612.5 million in confidential funds as head of the Office of the Vice President and of the Department of Education. Sa madaling salita, mayroon pong ipinagkatiwala na pera sa Vice Presidente. Ito ay nawaldas o sa pamamagitan ng encashment. At yun naman po ang naging testimonya ng dalawang land bank managers na ating pong pinresenta kahapon sa impeachment court. Mahalaga po ito dahil kasama ito sa pagpapakita ng pagdaloy ng pera mula sa Treasury patungo sa palad ng Vice Presidente. And in the following weeks, the prosecution will show how VP Sara's handling of these funds will show how of these funds were in complete disregard of her oath of office and betrayal of public trust, which constitutes betrayal of public trust. Sabay-sabay po natin sundan ang money trail dahil ang pagpapaliwanag para sa taong bayan mula po sa kanilang pondo o pera ay hindi dapat magtatapos sa apat na gym bags. Maraming salamat po and we are ready now to answer your questions. Bago sa mga pagbubukas po ng mga tanong, mahalaga po yung update ngayong araw na ito. Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court. No? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. So inaantay po namin yung pong updates mula sa AMLC. Pero ngayon din po yung deadline ng kanila pong submission ng lahat po ng transaction records reports ng AMLC relating to the Duterte Carpio couple. And again, to be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows of the Duterte Carpio couple, which will be formally submitted to the Senate Impeachment Court, hopefully within the day. No, so, yun po yung una. Pangalawa, nabanggitin ho kahapon, yung pong mga naganap sa korte, yung pong discussions po at testimonya ng dalawa pong witnesses, ang sabi ho nila, in their entirety of their career, ngayon lang ho sila nakakita ng gano'n pong kalaking encashment ng pera. Kaya nga ho nila sinabi na ito po ay unusual, ito po ay kakaiba. No? So, I think very relevant, no? Yung po nga, gano'n po nga paglalahad. Doon po sa tanong kung paano ginamit o gagamitin at that point yung po nga bultong perang yon. Kasi I think as far as we're concerned, ang itsura po nun, parang linimas yung pong pera para sa confidential funds. And as we will see in the next course of the proceedings, kung paano actually ginamit po yung pong pondo na ito. Sapagkat sa susunod pong panahon, isasalang na po yung COA. So mapag-uusapan po dito, yung pong paraan kung paano po ginamit yung pong 2022 confidential funds, yung paraan paano po ginamit yung 2023 confidential funds, bakit umabot sa notice of disallowance at decision with finality, yung 2022 confidential funds at bakit merong ongoing ND, yung pong 2023 confidential funds. At malinaw po, yung nakita natin from the COA document itself, no? Ginamit ang confidential funds for non-confidential expenses, katulad po ng leadership training at iba pa. No? So yun po yung mayor na dahilan. Bakit ito pinapasoli sa pangalang Pangulo personal, ito pong 448 million in confidential funds. Yun po yung una. At pangalawa, syempre nakikita din natin doon sa COA report po mismo at doon sa iba pang mga susunod pa hong mga witnesses, katulad po ng NBI at no po Philippine Statistics Authority, na ang mga pumirma doon po sa mga acknowledgement receipts
ay parang nagmula lang sa isang grupo ng mga tao at hindi ho pinirmahan isa-isa nito pong supposedly nakatanggap dito pong confidential funds na ito. So, yun po muna. At yan po yung basically tinakbo kahapon, ngayon, at yung mga inaasahan ho natin sa mga susunod pa. Binubukas na ho namin yung hapag para sa mga tanong. Ang una pong question ay manggagaling po kay Ms. Tina Panganiban Perez ng GMA. Good morning po, Kongs. Yung sinasabi po ninyong BIR and bank documents, will these be more explosive than the AMLAC report that was revealed during the Justice Committee hearings? Tingin ko ho, magiging malaki pong piraso ng ebidensya ito. Kasi this will be confirmatory of what we had seen in the Justice Committee hearings relating to the MLC. No? Kasi pagpapakita na ho yung pong bank records nung actual na mga pumasok at lumabas sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, kung sufficiently reflected po ba ito doon sa una, SALN ng pangalawang Pangulo, tsaka doon po sa mga tax payments ng mag-asawang Duterte Carpio. Doon makikita din ho natin kung within the period ng 2019 to 2024, meron bang aktual na perang pumasok o lumabas dito po sa mga bank accounts na ito, sapagkat yung pong SALN ng 2019 to 2024, wala pong line item doon na cash in bank. At basically, kung wala akong cash in bank doon sa mga SALN items na yon, at may nakita ho tayong perang pumasok, perang lumabas, ang tanong ho natin ngayon, ba't hindi po ito nakalista bilang line item sa kanya pong SALN? Dahil babalik po tayo doon sa basic premise kung bakit po na-convict si former Chief Justice Renato Corona. SALN violations po ito, non-declaration ng mga particular na mga pag-aari doon po sa kanya pong SALN. So the same standard should apply to the Vice President on this particular non-declaration of SALN line items. Idadagdag ko lang po, no? Pagdating po sa mga pieces of evidence, may kanya-kanyang storya po yan. Kaya nga po, kung ikukumpara po natin kung ano po yung mas matimbang sa mga lahat na ipapresenta ng House Prosecution Panel, ang masasabi po namin sa ating mga taong bayan ay ito po yung kabuuan na litrato o larawan kung paano po yung mga sinasabing allegation of misuse of public funds na napapaayon doon sa Article 1 ay mabigyang eksplanasyon at mabigyang kasagutan. Hindi lang po ang korte pero ang ating taong bayan. Ibabangga po natin ito as what Congressman Terry Ridon said earlier, na ibabangga po natin ito sa mga other ebidensya para matahi po at mabigyan po ng kaliwanagan ng ating taong bayan. Dahil ang unang-una po talaga nating gustong malaman dito sa Article 1 na ito ay pagpapaliwanag. Kung ayaw po magpaliwanag ni Vice Presidente, diretso po mula sa kanya, mukhang ang ebidensya ang dapat magpaliwanag at yun po ang susundan po natin. Ang paliwanag dahil ang ebidensya ay hindi po yan magsisinungaling.